Malagkit ang mga titig at nakalarawan, ang matinding paghanga sa mga mata ni Rovan habang nakatitig siya sa pababa ng hagdan na si Mireya. Suot ang dalagang gown na napili niya sa closet nito. Pababa na ito ng hagdan at hindi siya makapaniwala na may mas ikakaganda pa palang dalaga sa ayos nito ngayon. Hindi tuloy mapigilan ni Rovan na maitanong sa kanyang sarili, paano naatim ni Jonas na pakawalan ang isang napakagandang babae na kagaya ni Mireya. Marahil tangalan talaga ang kaibigan niyang yon. Hindi marunong magpahalaga sa isang babaeng karapat-dapat mahalin at dapat na irespeto. Rovan, kamusta? Bagay ba? Parang napukaw sa malalim na pagtulog si Rovan nang marinig niya na nagsalita si Mireya. Nasa harapan niya na ito ngayon at pigil niya sarili niya na yakapin ito ng mahigpit o hindi kaya buhatin at dalahin sa kanyang kwarto. Parang ayaw niya na itong dalahin sa auction. Parang gusto niya na lang itong dalahin sa kanyang kwarto at angkinin ng buong magdamag. Yes, super bagay na bagay sa'yo, Han. Ang ganda mo. Sigurado siya sa sinabi niyang yun. Bihira lang siyang humanga sa ganda ng isang tao at parang kay Mireya pa lang yata. Feeling ko kasi masyadong daring tong suot ko eh. Tingnan mo, medyo kita ang cleavage ko. Hindi ako sanay sa ganito eh. Parang nag-alburutong boses na sagot nito. Hindi marahil aware si Mireya sa ginawa nito lalo ng paghawak nito sa sariling boobs. Parang biglang nakaramdam ng pagkauhaw si Rovan dahil doon. Yeah, ayos na yan, Han. Ang ganda mo, bagay na bagay sa yung damit na yan. Sagot niya sa dalaga pagkatapos noon, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Para kasing may kung anong bagay na nakabara sa lalamunan niya eh. Talaga? Okay, sige. Malaki ang tiwala ko sa sinabi mo, kaya ayos na. Paano ba yan? Aalis na tayo? Nakangiting wika ni Mireya sa binata. Kaagad namang tumango si Rovan kaya naman hawak kami na silang naglakad palabas ng bahay. Naging mabilis lang naman ang naging biyahe nila. Sa isang kilalang hotel sila nakarating. Pagkababa ng kotse, hawak kamay pa rin silang dalawa ni Rovan na naglakad papasok sa loob. Pagpasok nila sa parang bulwagan, hindi maiwasan ni Mireya na makaramdam ng panliliit sa kanyang sarili. Paano ba naman kasi ang ibang mga guest na naabutan nila ay halatang galing sa hindi basta-bastang pamilya. May mga foreigners din siyang nakikita. Kung ganon hindi pala basta-bastang bidding na ito. Para lang talaga sa mga taga-alta sa syudad. Parang gusto niyang magpasalamat ngayon kay Rovan dahil sa mamahalin niyang suot na gown at high heels ngayon. At least, may panlaban siya kahit sa damit man lang. Hi, Mireya! Abalang mga mata ni Mireya sa kakalibot sa buong paligid ng marinig niyang pagtawag ng kung sino sa pangalan niya. Wala sa sariling napalingon siya at biglang salakay ng inis. Sa puso niya na sumalubong sa paningin niya sila Jonas at Leticia. Napakaganda ni Leticiang tingnan sa itim nitong gown. Kitang-kitang magandang hubog ng katawan nito. Kanina pa kayo? Nakangiting tanong ni Leticia kay Mireya. Wala sa sariling napatango si Mireya habang hindi niya mapigilan ng mapatitig kay Jonas na noon ay huling-huli niya ang pagkagulat sa mga mata nito habang nakatitig din sa kanya. Kakarating lang namin. Hindi ba, Han? Sagot naman ni Mireya kay Leticia kasabay ng pagkapit niya sa braso ni Rovan. Siyempre, nakakapit si Leticia sa braso ni Jonas kaya dapat ganun din ang gagawin niya ngayon kay Rovan. Hindi nakaligtas sa paningin ni Mireya ang biglang pagsalubong ng kilay ni Jonas dahil doon na para bang hindi nito nagustuhan ang ginawa niyang pagkapit kay Rovan. Yeah. Kararating lang naming dalawa ng honey ko. Nakangiting sagot naman ni Rovan. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, sa harap mismo ni Jonas binigyan niya ng magaang halik sa noo si Mireya. Hindi naman mapigilan ni Jonas na maikuyom ang kamao niya. Nagsiselos siya. Oo, nagsiselos siya sa nakikita niya ngayon at hindi niya yata kaya pang magkunwari. Hindi niya kayang mawala sa buhay niya si Mireya na tingin niya ay unti-unti nang inaagaw ni Rovan ngayon. Bro, pwede ka bang makausap? Kahit saglit lang. Ani Jonas. Saglit lang na tinitigan ni Rovan si Jonas sabay iling. Kung hindi ganun ka-importante, pwede bang mamaya na lang? Hindi pwedeng ma-miss namin ang opportunity na to, lalong-lalo ng nobya kong si Mireya. May items akong hinahabol na gusto kong ibid mamaya para sa kanya. Seryosong sagot ni Rovan kay Jonas. Hindi naman mapigilan ni Jonas na maikuyom ang kamao niya. Sa napakaraming pagkakataon, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot.
lalong-lalo na nang makita niya din ang seryosong mga titig ni Rovan sa kanya. Nakulang na lang yatang isigaw nito sa mukha niya na ang babaeng katabi nito'y pag-aari na nito. Si Mireya, ang babaeng iniibig niya. Excuse us. Anumang sandaling mag-uumpisa ng auction, kaya doon na kami ni Mireya sa upuan namin. Muling wika ni Rovan at inakay na nito si Mireya sa upuan, kung saan naka-reserve na para sa kanilang dalawa. Sa pinakaunahang bahagi ang pwesto nila, samantalang matalim ang mga matang nasundan ng tingin ni John na sila Rovan at Mireya ang naglalakad palayo. Hindi kayang tanggapin ang kalooban niya na para bang unti-unti nang nawawala sa kanyang nobya niya. Jonas, tara na. Doon na tayo sa upuan na naka-reserve para sa atin. Mag-uumpisa ng bidding. Nakangiting pagyayaya ni Leticia kay Jonas. Paano ba naman kasi kung hindi niya pa ito yayayain, wala na yatang balak pa si Jonas na gumalaw-galaw. Na para bang kontento na ito sa pagkakatayo habang nakatitig kina Mireya at Rovan na hindi yata naubusan ng lambingan sa katawan. Para talaga silang magsyota kung titingnan ng kung sino. May pagkakataon pa nga na napapahilig pa si Mireya sa balikat ni Rovan na siyang labis na ikinaselos ni Jonas. Sa palagay mo ba, nagkukunwari lang sila para magselos ako? Seryosong tanong ni Jonas kay Leticia. Hindi naman maiwasang makaramdam ng sakit ng kalooban ng dalaga. Oo, kasama niya nga ngayon si Jonas, pero bakit kay Mireya pa rin nakabuhos ang buo nitong atensyon? Siya itong nasa tabi nito pero nasa ibang babae nakatutok ang mga mata nito. Jonas, ano ka ba? Natural. May amnesia si Mireya, siguro iniisip ni Mireya na si Rovan ang boyfriend niya. Kaya siguro ganyan siya kasweet ngayon dito. Huwag ka nang mag-isip ng kahit na ano paman. Mahal ka ni Mireya and once na bumalik ang alaala niya, babalik niya siya kagad sa'yo. Wika ni Leticia, dito na taliwas naman sa nais niya. Sana, habang buhay na lang na may amnesia si Mireya, para habang buhay na rin na hindi nito maalala si Jonas. Mahal niya kasi talagang lalaking to eh. Kahit na alam niyang kahangalan itong ginagawa niya, pikit mata siyang magpapagamit kay Jonas. Sa ngalan ng pag-ibig, hindi niya din kayang mawala si Jonas sa kanya at hanggang ngayon, umaasa pa rin siya na balang araw, matututunan din siya nitong mahalin. You think yun talagang dahilan? Look, Leticia, alam mo naman siguro kung gaano ko kamahal si Mireya, hindi ba? Ang namamagitan sa ating dalawa ay init lang ng katawan. No serious relationship between us. At tanging trabaho at sex lang ang namamagitan sa ating dalawa. No feelings, kaya huwag kang mag-expect na kahit na ano paman. Bawal kang ma-inlove sa akin. Naintindihan mo ba? Seryosong wika naman ni Jonas kay Leticia. Pakiramdam ni Leticia para siyang sinampal sa sinabing yun ni Jonas. Pero kailangan niya pa rin gumiti sa harapan nito. Kahit nang totoo, durog na durog siya sa kung ano man ang sinasabi nito ngayon. Oo naman. Siyempre naintindihan ko, Jonas. Mahinang sagot niya. Wala sa sariling napatitig siya kay Mireya at hindi niya mapigilan na makaramdam ng inggit dito. Mabuti pa si Mireya. Mahal ni Jonas at mukhang may gusto din dito si Rovan. Samantalang siya, isa ng babaeng pakawala. Ginagamit ang katawan ng lalaking iniibig at mukhang hindi na siya makakaahon sa kumuloy na kinasadlakan niya ngayon. Let's go. Mag-uumpisa ng bidding. May gusto akong bilihing alahas para kay Mireya at sana makuha ko yun. Muling wika ni Jonas. Nagpatiuna na ito naglakad patungo sa naka-reserve nilang upuan. Pigil naman ni Leticia'ng maluha habang nakasunod dito. Si Mireya na naman? Palagi na lang si Mireya. Hindi naman nagtagal nag-umpisa na ang bidding. Mga antik na kagamitan ang unang binid. Tanging mga collectors lang ang interesado sa ganong bagay hanggang sa inilabas na ng isang alahas. Isa yung 20 karat rare deep blue diamond necklace. Nag-iisa lang sa buong mundo na gawa ng isang kilalang jewelry artist bago daw pumanaw. Bid price starts at $75 million at nang marinig yun ni Jonas, kaganyang tinaas ang hawak niyang number. Nagbid siya ng $80 million. $90 million, si Rovan. Siyempre ayaw niyang patalo. Ang kwintas na itong pakay niya, kaya nandito silang dalawa ngayon ni Mireya. Gusto niyang irigalo ang naturang alahas sa nag-iisang si Mireya. $95 million, sigaw naman ni Rovan. Masama ang titig na ipinukol niya kay Rovan, pero wala talagang balak na magpatalo si Rovan. Muli niyang itinaas ang hawak niyang number at sumigaw ng,
$100 million. Napasinghap ang mga kasama sa auction. Lahat sila'y nagtataka dahil ang dalawang bachelors ay nag-aagawan yata sa nasabing alahas. Ang $100 million para sa isang pirasong alahas ay napakamahal na. Pwede nang i-invest iyon sa iba't ibang businesses. Isa pa hindi pesong usapan sa bidding na ito, kung hindi dollars, $1 million. 100 million for Mr. Rovan de Salvatierra. Sigaw ng host sa nasabing auction. Nagumpisa na din tong magbilang. Going once, going twice, 105 million. Sigaw naman kagad ni Jonas. Hindi siya patatalo. Ang alahas na yun ay balak niyang ibigay kay Maria bilang peace offering at hindi siya papayag na mapasa kamay yun kay Rovan. $105 million for Mr. Jonas Alarcon. Muling sigaw ng host. Bago pa to nakapag-countdown, muling sumigaw sa Rovan. $120 million. Buong loob na sigaw nito kasabay ng pagtaas ng hawak nitong numero. Hindi na mapigilan ni Jonas ang maikuyang kamao niya. Talaga bang nilalabanan siya ng kaibigan niya? Alam naman ito na gusto niya na din ang nasabing alahas, pero bakit patuloy pa rin itong nakikipag-compete sa kanya? Nababaliw na bang kaibigan niya si Rovan? Heck, ano bang meron sa alahas na yun at bakit interesado din si Rovan dito? Galit na bulong ni Jonas sa sarili niya. Napatitig siyang muli sa kaibigan na noon ay hawak-hawak ang kamay ni Maria na para bang inaangkin na talaga nito na pag-aari ng sarili niyang nobya. $120 million for Rovan de Salvatierra. Wow! Muling bigkas ng host. Lahat ay nagulat din. Nagtataka kung gaano ba kahalagang naturang necklace at bakit umabot sila sa napakamahal na bid. $120 million. Going once? Going twice? Sold! Sigaw ng host. Si Rovan ang nanalo kaya naman palakpakan ng umalingaw-ngaw sa buong paligid. Lahat sila'y masaya sa naging kahinatnan ng nasabing bidding. Lahat ay napapawaw. Lahat ay napahanga sa napakayaman na si Rovan dahil parang wala lang lamang sa binata ang nasasabing halaga. Dahil willing tong gumastos ng ganong kalaking pera para lang sa isang pirasong kwintas. Hindi naman makapaniwala si Mireya sa kinahinatnan ng bidding kanina at lalong hindi din niya akalain na nakipag-compete si Rovan sa isang necklace na $1 million ang halaga. Naisip niya siguro ganito talagang mga mayayaman. Wala nang mapaglagyan ng kayamanan kaya ganun na lang kadali sa kanila ang gumastos ng malaking halaga sa isang kurap lang. Tapos na ang bidding at binabayaran na ni Rovan ang necklace kaya nagpaiwan na muna siya dito sa kanyang kinauupuan. Ayaw niya nang sumama sa pagbabayad dahil wala naman siyang ambag at feeling niya bigla siyang sinampal ng kahirapan sa mga nasaksihan kani-kanina lang. Mireya, can I talk to you? Narinig ko nagsalita si Jonas. Sa isang iglap na sa harapan niya na pala ito at seryosong nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung bakit hindi nito nakasama ang parang anino nitong si Leticia. Mag-isa lang kasi si Jonas ngayon sa harapan niya. Jonas, right? Anong kailangan mo? Kunwaring nagtataka niyang tanong dito. Kahit na anong mangyari, papanindigan niya talagang pagkukunwari niya. Palihim pa siyang napatingin sa gawin ni Rovan na noon ay ibala pa sa pakikipag-usap sa isang lalaki. Babe, talaga bang wala kang maalala? Tanong naman kagad nito. Hindi niya naman mapigilan ang magulat. Babe? Babe, ang tawagan nila ni Jonah sa isa't isa at hindi niya alam kung ano na naman ang pumasok sa kokote ng taong ito at kung bakit tinawag na naman siya nitong babe ngayon. Jonas, hindi ko maintindihan. Ano ba? Lasing ka ba? Anong babe? Kunwari puno ng pagtataka sa boses na tanong niya dito. Dahan-dahan na din siyang tumayo habang seryoso niya tong tinitigan. Babe, ano ka ba? Alaala mo lang ang nawala. Maaring nakalimutan ako ng isipan mo. Pero siguro, hindi ng puso. Hindi mo ba nararamdaman? Ako lang naman. Jonas. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Jonas nang biglang dumating sa Rovan. Bitbit na nitong isang kahon na naglalaman ng alahas na napanalunan nito kanina sa bidding. Anong ginagawa mo? Nakalimutan mo na ba? May amnesia ang hani ko at sana maintindihan mo. Huwag kang magbitaw ng mga salitang nakakapagpagulo ng isipan niya. Seryosong wika ni Rovan kay Jonas. Halata sa mga titig nito ang tinitimping galit kaya wala sa sariling napaatras si Jonas.
Hindi din ito mapigilan ang mapatitik sa hawak na maliit na kahon ni Rovan sabay iling. Alam mong gusto ko din ng pintas na yan, pero bakit hindi mo ko pinagbigyan kanina? Kaibigan ba talaga kita, Rovan? Seryosong tanong ni Jonas dito. This one? Well, gustuhin ko mang pagbigyan ka kanina. Pero hindi pwede. Itong kwintas na to ang dahilan kaya kami umattend ng bidding. Dahil gusto ko din tong makuha. Kung gusto mo rin pala to, bakit hindi ka nakipag-compete ng tuloy-tuloy sa akin kanina? Seryosong sagot ni Rovan dito. Hindi naman mapigilan ni Jonas ang maikuyumang kamao. Kung hindi lang siya na-intimidate sa estado ng buhay, merong ito sa Rovan. Baka kanina pa to nakatikim ng sapak sa kanya eh. Mas marami kang pera kumpara sa akin at alam ko hindi ka din titigil hanggat hindi mo makukuha ang bagay na yan. Seryosong sagot ni Jonas kay Rovan. Mabuti naman at alam mo yan. Actually, gustong gusto ko talagang makuha ang necklace na to dahil gusto kong ibigay to sa mahal ko bilang isang regalo. Nakangiting sagot ni Rovan. Binuksan nito ang nasabing kahon at nilabas ang laman. Pagkatapos noon, hinarap si Mireya at habang may matamis na ngiti na nakaguhit sa labi, buong paglalambing siyang nagsalita sa dalaga. Han, for you. Hope you will like it. Hindi naman maiwasan ni Mireya na magulat. Hindi niya kasi talaga inaasahan na ibibigay sa kanya ni Rovan ang $1,000,000 na kwintas na pinaghirapan nitong ibid kanina. Ha? Rovan, ano ka ba? Masyadong mahal yan at hindi ko yata. Han, please. You know how much I love you, right? Gusto kong ibigay ang lahat ng the best sa'yo. Kaya sana tanggapin mo to. Please. Seryosong wika ni Rovan sa dalaga. Samantalang halos putukan na ng ugat si Jonas sa matinding galit na nararamdaman ng puso niya. Kung alam niya lang na mangyayari to, hindi na sana siya gumawa pa ng kabalustugan. Hindi niya lang sana pinagkatiwala si Mireya sa ahas niyang kaibigang si Rovan. Yes, para sa kanya isang ahas si Rovan dahil hindi ito tumupad sa usapan. Nakikita niya na ngayon na gusto talaga nitong si Rovan na agawin si Mireya sa kanya. Okay, kung para sa akin talaga yan, well, thank you Han. The best ka talaga. Nakangiting sagot naman ni Mireya kay Rovan. Gustuin niya mang tanggihan ang bigay nito pero nasa harap niya si Jonas. Ayaw niyang magduda to sa kanya na wala naman talaga siyang amnesia. Kailangan niyang sumunod sa agos ng mga pangyayari. Isusot ko na ito sa iyo, Han. Now you know kung bakit hindi kita sinuutan kanina ng necklace sa bahay, right? Gusto ko kasi talaga na makuha ang necklace na ito at maibigay sa'yo. Nakangiting wika ni Rovan habang buong ingat niya nang inilalagay sa leeg ni Mireya. Ang mamahaling alahas. Napakaganda nitong tingnan. Bagay na bagay yun sa makinis at maputing leeg ng dalaga. Pagkatapos isuot ni Rovan na nasabing kwintas, hinalikan niya pa yon sa mismong leeg ni Mireya na lalong nagpadagdag sa selos na nararamdaman ni Jonas. Hindi niya na kayang magsawalang kibo. Sa lalong madaling panahon, kailangan muling mabawi niyang nobya kay Rovan. Well, bro, ano nga palang plano niyo after this? Seryosong tanong ni Jonas kay Rovan. Gusto niyang makakuha ng tamang tiyempo. Alam niya kasi na, sa sandaling to, hindi niya na maasahan pa si Rovan. Mukhang matindi ng tama nito sa nobya niya at kahit ng pinakamamahal na alahas ay kaya nitong bilhin na ma-impress lamang dito si Mireya. Buo ng desisyon niya. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niya makuha ulit kay Rovan ang kung ano man ang kanya at yun ay walang iba kundi si Mireya. Tama ng laro. Kailangan na nila itong itigil dahil natatakot siya na baka sa bandang huli, baka siya lang din ang maging talo. Lalo na at nakikita niya ng malaking pagbabago ng ugali ng kaibigan niyang si Rovan.